Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post DZRH News. Nakahandang bigyan ng pagkakataon ng House Committee on Justice si Vice Presidente Sara Duterte na magpaliwanag sa mga aligasyon at mga kinumpirmang impormasyon laban sa kanya sa huling araw ng impeachment proceedings bukas, April 29. Nakatakda ring talakayin bukas ang umano'y death threats kina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Kasabay nito, bubuksan din ang silyadong kahon na isinumiti ng Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng records ng income tax returns ng mag-asawang Duterte Carpio at pagbubutuhan na rin kung may probable cause para maipasa na sa Senado ang impeachment case laban sa Vice Presidente bilang impeachment court. Okay, dito muna tayo sa silyadong kahon. Noong April 22, nagbabala na ang BIR Commissioner. Saludo ako dito sa BIR Commissioner. Hindi katulad yung AMLAC. Ito, may post ni Derto, sabi niya, the Bureau of Internal Revenue on April 22, pinigilan the House Committee on Justice from opening a box containing the income tax returns of Vice President Sara Duterte and her husband, Manasseh Carpio. BIR Commissioner Charleto Mendoza said the income tax returns, which were covered by a subpoena issued by the House panel, may only be disclosed when the request is in aid of legislation and must be examined in an executive session, not in a public hearing attended by media. Patay sila dito ngayon, no? However, any return or return information that can identify a taxpayer shall be disclosed only when the committee is sitting in an executive session unless the taxpayer consents in writing. Napakaliwanag po ang pahayag ng BIR Commissioner. Hindi pwede. Kasi ang exception lang is in aid of legislation. Hindi naman ito in aid of legislation. Impeachment naman. Impeachment. Hindi, para nga impeachment is, anong tawag dyan? Preliminary investigation pa lang. Determination of probable cause. So, pwede lang kung executive session. Hindi pwede yung public hearing with lots of media. So ngayon, bubuksan ulit bukas, nako. Baka magsasampa na naman ng kaso si Attorney Mans Carpio laban dito sa mga kongresista. Well, ang BIR lusot na. Hindi na nila kakasuhan. Mautak ang BIR full of wisdom. Marunong dumiskarte. May subpoena. Di siyempre, magpapakita siya. Dinala niya yung ITR ng mag-asawang Carpio. Kailang nakabox, nakasilyado Sinabit niya, kailang nagpaliwanag, warning. Hindi pwede, bawal yan. Ngayon, bubuksan bukas. Ito post ng bubuksan din ang silyadong kahon na isinumiti ng BIR. Alagang determinado sila na bahalang makasuhan. Sige lang.
Ano tayo dito talaga sa Pilipinas, yung bend the law. Hindi katulad doon sa Czech Republic, tignan nyo ha, na ditine o na stop o whatsoever, kay saldi ko mamaya, larga din. Kasi iba doon eh. May due process. Dito, hindi. Kung anong gusto nila, who are we? Or what are we in power for? Di ba ganon? Sige, buksan natin. Bahala na kung. Sige, buksan nyo lang. Kaya pala itong si Attorney Manscarpio, na-anticipate niya na siguro na bubuksan pa rin. Kaya yon, inuuna niyang sinampahan ng kaso ang AMLAC plus itong sinaloistro. Ito, sigurado, sa opinion ko lang ito, pag binuksan yan, magsasampa na naman. Mas matindi. Kaya lang, dahil sa mga violation nilang ganito, baka hindi na naman matuloy ang impeachment trial. Baka mamaya ang Supreme Court biglang magdesisyon na naman ng void ab initio. Defective from the beginning. So, wala pa rin yung ano. So, sana, fingers crossed, bukas, botohan na, probable ko, sigurado na yan. Wala nang ibang tanong yan. Ang mga mag-vote lang ng yan, isa lang nakikita ko, si Congressman Bong Sontay lang. I don't know yung may iba. Made na yan. Then, sa plenaryo, nandyan na rin yan. 1/3, 106 lang ata eh. Ito sa Committee on Justice, 54 na yung bumoto ng sufficient and substance. Kaya most likely, nandyan na yung 54 nila. So, 52 na lang kailangan. Madali na lang yan. Alam mo na, when may padulas, sabi nga ni Congressman Toby Chanco, basta may padulas, madali. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Kakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Kaya panoorin nyo ang video na ito. Mo na ni ang atop sa natagaan na mo og giro. So mga karaan na gid ang iyang giro. Mga dagko na og buslot. Og mo na ni ang among gihatag nga yero. So mo na ni ang atopan ni Angkol sa nahatag sa iya nga yero karon. Og karon humanagid sa pag-atop ang among gihatag nga hero og makita gid nato nga humanagid si tatay sa pag-atop. Si tatay ni karante, naog ka. Aya pag inailistimat sa Ginoo og sa naghatag sa sin kay sigon sa gidugayon nga 20 na katuig aya pag ito nakailis sa atop taning akong balay. Busa salamat kayo. Oo, so dugay na gyud tay ang imong balay nga ang imong atop so bag-o pa napulihan. Aya pa nga dili na magkatabang ang ulan. Gaulanan na gyud. Natulo. Kay dugay naman. Ngano man tay sa 20 na katuig ang imong balay, imong atop wala gyud ka nakapalit og sin nga para lang mapulihan. Ako kay mag-uumaraman ko. Busa di gyud na ako magkagawom kay naapay akong eskwela. Ang akong kwarta igo ra in town sa eskwela walay budget nga para sa sin. So wala na budget. Oo. So unsa nay grade tay sa imong anak nga naga-eskwela karon? Karon kay ang uban nangundang man na bag-o karon nga kanang grade 4. Grade 4 na. Oh, grade 4 na. So salamat kayo tay. Oh, daghang salamat sab.